Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya at minamahal kong mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang mahalagang usapin na may kinalaman sa ating pananampalataya, pagkakaisa at tungkulin bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Nitong nakaraang Enero 13, 2025, ating nasaksihan ang isang makasaysayang pangyayari, ang matagumpay na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa mahigit 13 pangunahing lokasyon sa bansa, milyon-milyong katao ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang paninindigan para sa kapayapaan, pagkakaisa at katarungan. Ang mapayapang rally na ito ay isang patunay ng ating matibay na pananampalataya, disiplina at organisadong pagkilos. Ngunit sa kabila ng ating sama-samang panawagan, may mga bumabatikos at nagsasabing hindi raw nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo sa rally na ito. Bakit? Dahil tuloy pa rin daw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos ngang pirmahan ng 215 kongresista, kabilang si Sandro Marcos, ang resolusyon na sumusuporta sa pagpapatuloy ng proseso ng impeachment. Ngunit ito ang ating tanong. Nasusukat ba ang tagumpay ng isang mapayapang rally sa desisyon ng mga nasa kapangyarihan? Ang ating pagkilos ba ay nababahira ng layuning politikal o may mas mataas itong adhikain? Ngayong araw ay nais kong maituwid ang maling pananaw at bigyang linaw ang tunay na kahulugan ng ating mga pagkilos. Kapag sinabi nating tagumpay, ano nga ba ang ibig nating sabihin? Para sa iba, ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng agarang resulta. Isang aksyon na may direktang epekto sa mga desisyon ng gobyerno. Ngunit para sa Iglesia ni Cristo, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung ano ang reaksyon ng iba, kundi sa kung paano natin na isasakatuparan ang ating misyon at layunin. So ano nga bang layunin sa isinagawang National Rally for Peace? Una, pagpapahayag ng panawagan para sa kapayapaan at katarungan. Sa panahon ngayon ng bansa ay nahaharap sa matinding sigalot sa politika. Ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay nagdulot ng tensyon, hindi lamang sa pamahalaan kundi sa buong lipunan. Ang ating rally ay isang panawagan para sa isang mapayapa at makatarungang proseso. Hindi tayo nagtipon upang pilitin ng gobyerno na sundin ang ating mga kagustuhan, kundi upang ipakita ng tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong nananalig sa Diyos at naninindigan para sa kabutihan. Ikalawa, pagpapakita ng organisado at disiplinado na pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Hindi madaling tipunin ng milyon-milyong katao sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit dahil sa pagkakaisa at determinasyon ng Iglesia ni Cristo, nais sa katuparan natin ito ng mapayapa at maayos. Walang gulong naganap, walang karasang naitala, isang ebidensya ng ating disiplina bilang isang relihiyon at isang pamayanang may malinaw na layunin. Ikatlo, pagtitiyak na naririnig ng lipunan ang panig ng Iglesia ni Cristo. Ang rally ay naging isang paraan upang ipahayag ang ating pananaw sa isyong pambansa nang hindi gumagamit ng dahas o pamilmilit. Hindi ito isang pagkilos upang idikta sa gobyerno ang kanilang desisyon, kundi upang ipaalam sa lahat na ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan para sa kapayapaan, hindi sa pagkakawatak-watak. Ikaapat, ang usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga dahilan kung bakit sinasabing hindi raw nagtagumpay ang Iglesia ni Cristo sa kanilang rally ay dahil hindi nito napigilan ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ngunit dapat nating unawain ang ilang mahalagang punto. Una, ang impeachment ay isang proseso ng gobyerno, hindi ng Iglesia ni Cristo. Ang impeachment ay isang legal at konstitusyonal na proseso na dadaan sa Kongreso at Senado.
Ang Iglesia ni Cristo ay isang relihiyon, hindi isang pampulitikang partido. Wala tayong kapangyarihang magdesisyon para sa gobyerno at hindi rin natin layuning makialam sa politika. Ikalawa, ang pagpirma ng 215 kongresista ay hindi isang pagpapakita ng kabiguan ng Iglesia ni Cristo. Ang desisyon ng mga mambabatas ay nakabatay sa kanilang sariling pagsusuri ng kaso, hindi sa rally ng Iglesia ni Cristo. Hindi natin maaaring iugnay ang resulta ng impeachment sa tagumpay o kabiguan ng rally dahil magkaibang usapin ito. Ikatlo, ang INC ay hindi humihiling ng special treatment sa gobyerno. Hindi natin itinindig ang rally upang diktahan ng Kongreso na huwag ituloy ang impeachment. Ang ating layunin ay manawagan ng kapayapaan at pagkakaisa, hindi upang baguhin ang sistema ng gobyerno ayon sa ating kagustuhan. So paano dapat tumugon ng mga kapatid sa pananampalataya? Sa kabila ng mga kritisismo, paano natin dapat tingnan ang naging pagkilos natin noong January 13, 2025? Una, manindigan sa katotohanan. Huwag tayong padadala sa mga maling interpretasyon ng iba. Ang ating rally ay isang malinaw na tagumpay dahil naisakatuparan natin ito ng maayos at may tamang layunin. Ikalawa, ipagpatuloy ang pananalangin. Ang kapayapaan ng bansa ay hindi makakamtan sa isang araw lamang. Dapat tayong magpatuloy sa ating pananalangin at paggawa ng mabuti upang mapanatili ang pagkakaisa. Ikatlo, ipakita ang disiplina at integridad. Ang ating relihiyon ay kilala sa pagiging organisado at disiplinado. Sa halip na makipag-away sa mga kritiko, ipakita natin ang ating paninindigan sa tamang asal at tamang pananampalataya. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan at kapwa Pilipino, hindi natin dapat hayaang hadlangan ng mga kritisismo ang ating pananampalataya. Ang ating rally noong Enero 13, 2025 ay isang tagumpay hindi dahil sa reaksyon ng gobyerno, kundi dahil ito ay isang pagpapakita ng ating paninindigan para sa kapayapaan at katarungan. Huwag tayong padadala sa mga pagsubok. Tuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod ng tamang landas at sa pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat po mga kapatid at mga kababayan sa patuloy ninyong pagsuporta sa channel na ito. Huwag po sana ninyong kalimutan na i-like ang video na ito. I-share nyo na rin po sa inyong mga kakilala. Maraming salamat po at naway patuloy tayong gabayan ng ating Diyos sa ating mga adhikain. Hanggang sa susunod na episode, see you next time mga kapatid. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.